Hello mga viewers, subscribers, followers, at mga damador. Mabuhay kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman tayo sa programang The Secret Victory in Dama Game. May papakita na naman akong part. Ito yung part 19 ng 115 versus 214 opening time. Dahil natapos tayo sa part 18, ipapakita naman natin itong part 19. Ngayon, huwag kayong bibitaw kasi tuloy-tuloy lang itong mga variation na pinapakita ko. At lahat ng posibleng puntahan ng 115 versus 214 ay masasala na natin. Nasa part 19 na tayo. Kaya sa susunod na araw, baka umabot pa tayo hanggang 20 o mahigit pa sa 20. Basta't maubos na natin itong part na to, tsaka lang tayo liliban dito sa part na to. Kaya mga kadama, huwag kayong bibitaw ha, antabay lang kayo. Mas marami pa tayong ipapakitang variation dito sa 115 versus 214. Kaya ipapakita ko na yung tirahan na to. Umpisahan ko na. 15 tayo, 214, 61, 116, nag-116 din tayo. Dito karaniwan, nagsi-16-13, mga kadama. Dahil lumagpas na nga tayo dun sa part na napaglabanan na natin yung mga nagsi-16-13. Dito naman tayo pupunta sa nagti-3-13. Yan. So, pag 3-13 niya, choices na natin kumain ng kung hindi 16-4, 16-2, o kaya 15-3. Dito tayo kakain sa 15-3. Kakain naman siya ng 13-1. Kakain naman tayo ng 5-15. Kakain naman siya ng 3-13. Merong delay itong tirahan na to. Kaya kakaiba to dun sa ordinaryong tirahan na nagsi-16-13 lang kumakain tapos kain ng ano. May delay tayong tira dito. Kaya tatiming tayo dito ng mas maganda. Kasi ibang tiyempuhan to. After na nag-3-13 siya dyan, dito na tayo agad pupunta. 15-14. Oh, siya naman, ibababa niya muna tong 16-13. At tayo naman, titira lang tayo ng 9-5. Sasagot naman siya ng 5-1. Titira tayo ng 10-6. At titira siya ng 116. Tayo, titira ng 51. Bakit nga ba hindi natin inuna yung 51 sa 106 kanina? Kasi, mga kadama, papakita ko lang. Kaya nagkaroon tayo ng tiyempo dito. Kung titira natin tong 51, magpapakain lang siya eh. Kakain tayo doon ng 2 at kakain siya ng 3, kakain tayo ulit. Yung isa natin wala na suporta. Kaya dito sa pagkakataon na to, hindi natin tinira tong 5-1. Ito ang tinira natin. Yun ang sinasabi kong tiyempo, timing, 10-6 muna tayo. After niya na mag 116, tsaka tayo titira ng 5-1. Ngayon, titira siya ng 9-5. Diyan sa part na yan, susubo na tayo ng 116. Kakain siya 13-1 at kakain tayo ng 6-16. After na kumain tayo ng 6-16, choices na ng itin kung saan siya titira. Dito sa part na to, kung mapapansin nyo lang mga kadama, marami na siyang ipinagbabawal na itira. Ibig ko sabihin ipinagbabawal, meron na siyang posibleng malalanse. Diyan pa lang sa part na yan,
pwede na siyang matalo pag nagkamali. Ito yung mga mali o foul na tira niya. Foul itira yan. 12-7 foul yan. Kasi isusubo lang natin ng 16, 14-2, excuse. 14-2 at choices niya na kung saan siya kakain. Pag kumain siya rito ng 7-15, sumain ng 7-15, susubo lang natin ng 2-14, dadama na tayo dun. Kaya maling itira yung 12-7. Kung 11-7 naman ang itinira, ganun din, susubo rin natin yan. Kahit saan siya kumain dyan, kumain man siya dito, kumain siya ron, nandun pa rin yung lanse, susubo pa rin natin to. Kaya mga kadama, doon sa part na yun, marami na siyang ipinagbabawal na tira. Kaya, tignan natin mabuti, no? Yan. Ibig sabihin, bawal ang 12-7 at bawal ang 11-7. So, ano na lang ang possible na pwede nyo itira? Pwedeng 9-5, pwedeng 6-1, at pwedeng 6-2. So, diyan sa part na yan, tatlo ang ititira niya. Dito muna tayo sa 6-2. Madama. Ayan. Pinakain niya yung 6-2 para hindi siya malanse. Kumain tayo ng 14-6 at kakain naman siya ng 10-2. Diyan sa pagkakataon na yan, tayo ang titira. Titira lang tayo ng 215. Ayan, choices na ng itim kung ano ang posibleng itira niya. Malamang 5-1 lang. Tayo naman, titira tayo ng 15-14. Diyan, pwede siyang tumakip, pwede siyang umatras. Pwede siyang mag 11-6 at pwede siyang mag 11-7. Maraming part na talaga pinupuntahan dahil nagsasanga-sanga na yung tira. Marami ng variation. Unahin muna natin to sa nag 11-7, bumalik. Kumain tayo ng 14-6 at kumain naman siya ng 113. Diyan, ang best move ng puti ay 11-6 lang. Ngayon, choices na ng itim kung saan siya pwede tumira. Nag 8-3 siya, titira lang tayo ng 6-2. Dito, inaabangan na naman yung mga mali niya. Dumadating na naman doon sa punto na marami na naman siyang maling ititira. Ayan, mga dama. Pag nag 313 siya, iiwas lang tayo. Hindi nga tayo nakalanse, pero posisyon, lamang na lamang tayo. Pagka nagkaganyan ng posisyon, nag 313 siya, iilag lang tayo, anong posible niya pang itira? Kung hindi, isa na lang ang ititira niya, 13-16. Bakit? Kasi, nakaabang na lahat ang lanse. Tumira siya ng 12-8, ibibigay lang natin to, malalansi na siya. So, tumira siya rito, 11-6, ibibigay din natin to, malalansi na rin siya. So, diyan sa pagkakataon na yan, pag 8-3 niya, after natin mag 6-2 at nag 8-3 siya, siya na yung titira, pag nag 3-13 siya, marami na siyang pagdadaan ng talo. Bawal niya naman tong isubo. Kung kumain tayo doon, kakain siya dyan, ibibigay lang natin ng 214, lamang na tayo sa posisyon. Ahead na naman tayo. Kaya dito sa tirahan na to, marami siyang pagdadaanan na sabi nga ng mga damador, hirap. Yan. Marami siyang pagdadaan ng hirap bago siya makalusot dito sa tirahan na to.
Kung meron mang abuting tabla, siguro, dadaan muna nga sa hirap. Kaya ito na, mga kadama. Ano ba ang posibleng itira dito ng itim para na sa ganun, makahanap naman siya ng konting pag-asa. Dito, ang best move ng itim dito, 11-6 lang talaga. Yan. So, hindi natin pwedeng ipiti ng maaga dahil kumbaga sa tubig, nasukat ko na kung gaano kalalim yung tira na yan, kaya hindi tayo pupunta dyan. Ang best move natin, subukan na hanggat maaga. Yan. 214. Yan. Nagkainan lang. Ngayon, choices niya na kung anong ititira niya. Pag nag 416 siya, ibibigay lang natin, nakaabang na naman yung mga posibleng ikatatalo niya. Ano bang pwede niyang itira? Pag ito naman ang itinira niya, hindi naman pwede, kitang-kita naman yan. 6-2. 313. Pag nag 313 siya, ang best move natin dyan, umilag lang. Yan. Diyan, sa part na yan, ano ang posibleng ititira niya? After mag 313, anong posibleng ititira niya? Pag sumayang siya, ibibigay lang naman natin doon. 14-3, kain-kain lang. Kung hindi naman sumayang, bawar din ng 12-8 dahil nakaumang yung lanse. So sa makatuwid, ano bang pwede niya pang itira dito? For 16, ahead na masyado tayo rito. O pagpalagay na natin tumira siya ng 6-1. Yan. Diyan, sa part na yan, pag tumira siya ng 6-1, unahan na natin siyang unahan na natin siyang singitan ng 14-3. Kung gumanon man siya, unahan pa rin natin siyang damahan. Ngayon, ang choices niya dyan, 215 lang naman eh. Wala namang iba. Pag 215 niya, di dama tayo. Kain siya rito, kain tayo doon. So, lamang na naman tayo. Balik lang natin ha, mga kadama. Ibig sabihin lang, dyan sa part na yan, mali ring itira niya yung 6-1. Ano pa ba pwede niyang itira? 7-2. 7-2. Posible lang tayong titira dito ng 8-3. So, kakain lang. Ano naman ang isusunod niya? O, titira siya ng 6-1. Kasi kung titira siya dito, wala naman sabay, malaya tayong gumanon. Hindi naman makakasabay. O, kaya, ano ang posibleng ititira niya dito? Maari, kung di 12-8, 6-1 na lang. O 6-1. Pagpalagyan na natin 6-1. Yan, 314 lang tayo. Yan, choices na ng itim kung mag 116. Pero kapag ka
12-8 siya, sasayangin lang natin. Yan, siyempre iilag siya dahil walang ibang tira. Ahead na masyado tayo. Magpi-15 to lang tayo. After na mag-15 to tayo, nag-16-13 siya, abangan lang natin siya ng 2-14. Diyan sa part na yan, marami na siyang ipadidibalde bago siya makapunta sa damaan. Kaya mga kadama, kitang-kita natin na magbuhat pa dun sa umpisang tirahan at saka dumating dito sa punto na sa huli, sa endgame, lamang talaga tayo. Kahit nakaiwas siya sa mga lanse na tirahan, pagdating sa puntuhan, hindi pa rin tayo nagpadihado. Ibig sabihin, kahit na puntuhan, lamang pa rin tayo hanggang dulo. Kaya mga kadama, dito ko na tinatapos itong part 19 ng 115 versus 214, chapter 3. Kaya huwag kayo bibitaw, mas marami pa tayong ipapakitang variation. Kaya sa susunod muli na pagkikita, see you soon!